Good day sa inyo class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw nga ay pag-uusapan natin yung Django authentication. So first, tayo ay mag-run nga ng ating server. Okay, after natin i-run yung server, open tayo ng browser, check natin kung gagana ba siya. Okay. So naglagay ako dito ng path para sa accounts, no, to make sure na wala muna tayong built-in na URLs mula sa Django authentication. So ang gagawin nga natin is include natin yung Django contrib.auth.urls. Then, yung path niya ay account. So, kung i-refresh natin yan, kung mapapansin nyo, lumabas na yung mga built-in URL dito mula sa Django authentication natin. And then, ayan. So, first nga ay pumunta tayo sa path ng kanyang login. So, kung mapapansin nyo, ayan, sa templates daw ay dapat merong register directory. Okay. So, after natin mag-add ng directory, tsaka natin ilalagay sa loob yung, ayan, yung login page. Okay. Yung login.html. So, after nito, okay, tama na yung ating location ng ating login page. Pwede na natin siyang i-refresh. Mapapansin nyo na, ayan, na retrieve nyo naman yung HTML natin. So, first nga na gagawin natin ay i-extend lang natin si login page mula kay base.html and then ilalagay lang tayo ng yung h2 tag tapos yung content na login. So, after nito, ayan, nakikita nyo naman na gumagana siya. No? So, next steps nga na gagawin natin is dito na tayo mag-add nung tinatawag natin form tag tapos yung method na post. Then, closing tag. After nito, tsaka natin nilalagay yung CSRF token. No? Pinakailangan nga natin ng CSRF token kada forms. Since ito nga yung nare-recognize ni Django para sa kanyang security. So, after natin makapaglagay ng CSRF token, okay, tawagin natin yung mga built-in forms mula kay login page. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong username and password. So, ayan. Ito yung mga built-in forms na galing sa login authentication. So, after nito, okay, open natin yung settings para sa redirection after natin mag-login. So, after makapag-login user, saan ba siya mare-redirect? Kaya, kinakailangan natin ng login redirect URL. Tapos, ayan, home yung nilagay natin para sa homepage siya ma-redirect after niyang mag-login. Save lang natin. After nyan, okay, pwede na tayong mag-login. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakalimutan natin dito yung part ng button. So, okay, add tayo ng button dito sa baba ng form. Button, then yung attributes niya na type, tapos submit. Then yung content na login. And save. So, check natin kung gagana na siya. Ayan. Kung papansin nyo na redirect tayo dun sa homepage. Ayun yung purpose kaya hindi tayo naglagay ng action attributes para dun sa forms tag natin. So, next na gagawin natin ay ayan, mag-add tayo ng conditional statement para dun sa mga user natin. No? So, hindi ka, wala kasing indicator na nagsasabi kay user na naka-login na siya. So, pero, 'di ba, napansin niya na nag-login naman tayo. So, ito yung instruction para ayun, may indicator tayo na naka-login talaga si user. So, ayun. If user is authenticated, and kung si user ay authenticated, okay, lalabas yung hi user that username. So, lalabas yung username niya. Ayan. Kung hindi naman, okay, ito yung makita niya, you are not ayan, login. So, hindi ka pa naka-login. Okay, then href. Okay, para dito sa login. Para pwede niyang piliin yung login kung sakaling hindi pa siya naka-login. Okay, pwede niyang pindutin yung link na login. So, kung isa-save natin siya, kung mapapansin nyo, may error tayo dito. So, ang gagawin natin is
i-close natin yung conditional statement natin. So, kinakailangan kasi na ma-close. So, end if para ma-close yung conditional statement natin dito. So, after natin maglagay ng closing tag, ayan, makikita nyo yung indicator na currently nakalagin si Genji. Kasi nga, ayan, ayun yung condition na sinet natin. Okay, after natin makapag-set ng condition, okay, add pa tayo ng another ayan, P tags para sa okay, logout. So, para malagin natin yung ibang account, no? So, syempre, para sa security na rin na required talaga na may logout. So, okay, next. Ayan. Kung ila-logout natin siya, ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong error dito. So, ang gagawin nga natin dito, since hindi gumagana si href, gagamit tayo dito ng tinatawag natin, ano tawag dito? Form, no? So, redirection nga para sa logout. So, home pa rin. Kung mapapansin nyo, kahit i-logout natin, hindi siya gagana. Okay. So, ang gagawin natin is, gagamit tayo dito nung form nga. Ayan. Kakasabi ko lang na gagamit tayo ng form since okay, hindi nga niya ina-accept yung yung href lang, no? Ayan, method post, then URL logout, tapos ayan, yung form niya. Then, CSRF token pala ulit para sa, ayan, kada gagamit tayo ng form. Then, button, tapos yung submit na logout. Ayan. Then, save natin. So, testing natin kung makakapag okay, logout na tayo. So, ayan. Kung mapapansin nyo, okay, naka-logout na tayo since lumabas na yung indicator na you are not logged in. So, kung magla-login ulit tayo, okay, ayan. So, i-greet niya tayo ng hi, tapos yung username. So, ayan. Required pala na button yung gagamitin natin. And kung mapapansin nyo, nakapag nagla-logout tayo, nare-redirect tayo sa home. Since yun nga yung ginawa natin sa settings.py. So, ayan. Nilipat ko lang pala yung href doon sa ating header para okay, mas maayos siya. So, ayan. Logout. Okay. Next pala na gagawin natin ay okay, gagamit tayo ng HTML tags. Okay, hindi tayo gagamit ng form as since kay Django nga to galing. So, para magamit natin yung mga input tags ni HTML, okay, magamit tayo ng HTML tags para sa mga forms. So, label for username, then yung content na username, tapos yung input, okay, type, then text. Tapos, placeholder para sa instruction ng user and name. So, yung name nga na nandito ay dapat username, small letters. Ito nga yung pangalan ng attributes natin sa sa ating user model. So, bawal siyang ibahin. So, break lang para sa spacing, tapos password. Okay. So, after nyan, so, check natin kung makakapag-login tayo gamit yung HTML tags. Ayan. So, nakakapag-login pa rin naman. Importante lang na tama yung name natin na nilagay. Okay. So, next na ating gagawin ay yung, since meron na tayong login, no, ano pa yung kulang? Siyempre, yung sign up page. So, kaya gagawa tayo ng another application para dun sa ating
Okay, sign up page. So, mas okay nga na gumawa tayo ng another application para ayun, mas organized siya. Kasi kung pagsasamahin natin yung authentication at yung app, yung models natin mula sa app, okay, magkakaroon tayo ng mahabang code, kumbaga spaghetti. So, dito mas, okay, mas organized siya. So, ganun lang din, include lang din natin yung accounts na ginawa natin and then install natin siya dun sa settings.py. So, after yung magawa yan, okay, pwede na natin i-include yung kanyang URL tapos magkaroon siya ng sariling URL. So, first na gagawin nga natin is, okay, open natin yung views tapos import natin yung user creation form. So, yung user creation form nga ay built-in form para sa sign up page. Tapos, ayan, import tayo ng reverse lazy. And then, yung views natin na create view. Since yung sign up page nga ay for creation siya ng data. Kaya create view. Tapos, yung form na gamit natin dito ay yung built-in form na ayan, user creation form. Tapos, reverse lazy. So, after makapag-create ng ng after makapag-register, redirect siya sa login page. Ayan. So, ito yung sign up page natin. Okay, bago tayo mag-proceed sa sign up page, punta muna tayo sa ating URLs. Since gagawan nga natin siya ng sariling URLs, no? Yung page para dito sa sign up page natin. Okay, after natin ma-set up yung URL, okay, pwede na natin, kinopy-paste ko lang pala yung HTML dun sa login page since same format lang naman. Tapos ibahin lang natin yung kanyang mga attributes value. Okay. After natin ma-set up yung mga attributes, check natin kung gagana na siya. Yan. Sa URLs pala, nakalimutan natin tong lagyan ng from. Yan. Then refresh. Yan. Wala namang error. So, check natin kung makakapag-login tayo or makakapag-sign up pala tayo. So, yan. Kung mapapansin nyo yung accounts, yan, makikita nyo yung path niyang sign up. So, ito nga yung forms na galing dun sa ating sign up page HTML. So, kung mapapansin nyo, hindi siya na-hide. So, meron tayong, okay, nakalimutan dito na lagyan yung type niya. Dapat pala password lang para ma-hide yung mga tina-type natin dun sa input form. So, okay. So, try natin na mag-register. Add tayo ng password natin, then login. So, kung mapapansin nyo, na-redirect siya dun sa login. Tapos, try natin i-login yung ating gamit-gamit. So, kung mapapansin nyo, ayan, nag-success naman. So, log out natin. Ayan. So, gumana naman siya. And then, okay, yung next na gagawin na nga lang natin dito ay add lang din tayo ng kanyang sign up page para sa kanyang href. So, ibahin din natin yung content. Gawin natin siyang sign up. Okay, pwede mo nang i-click yung login tsaka sign up. So, kaya nakikita pa rin natin yung login tsaka sign up kahit naka-login. Hindi pa kasi natin, okay, ginagawa yung permission. Roles and permission. So, sa mga susunod pa na video natin siya gagawin. And so, nag-register ulit ako, then, okay, gumagana naman siya ng maayos. So, yung login at sign up page ay gumagana naman siya. Okay, next na gagawin nga natin ay palitan natin yung kung tatanggalin pala natin yung ating forms. And then, gagamit tayo ng built-in forms mula kay Django, pwede naman.
So, ganun pa rin naman yung lalabas. Kaso nga lang, may mga nakalagay na ibang data. Kaya mas okay na yung HTML form talaga yung gamitin natin. So, ayan, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Pero, nare-recommend ko na yung HTML form yung ating gamitin. So, palitan lang natin yung kanyang content ng sign up since yung page na to ay for sign up talaga siya. Ayan. So, mukhang okay naman na. Ayan. So, proceed tayo dun sa ating admin. And kung mapapansin nyo, si Genji2312 ay hindi pwedeng pumasok sa Django Administrator. Ayan. Since hindi nga siya super user. Ang super user natin ay si Genji. Ayan. Kung mapapansin nyo, si Genji lang yung may check dito sa status na staff. Ayan. So, kung mapapansin nyo rin, ito yung mga built-in attributes ng ating user model. Yung email, first name, last name, then password. So, ayan. Kung mapapansin nyo, kung tinignan natin yung data ni Genji2312, yung password ay merong password management system. So, gumagamit siya ng salting and then yung hash. So, yung salting nga, para siya sa random value at yung hashing para ma-hide yung ating yung password, no? Ayan. So, ito yung last login and then date join. So, next time, mapapag-usapan natin yung role and permission. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa okay, Django authentication para sa user model natin. So, ayan, kung check mo yung SQL natin, ayan, to verify na yung mga data, yung mga user natin ay nasa database talaga, na hindi gumagamit ng Django administrator, pwede naman. Kung mapapansin nyo, nandito yung ating mga user. Ayan, meron tayong isang super user, Genji, tapos yung iba pa. Ayan, so, X natin siya. Okay, after natin ma-set up yung ating login tsaka sign up, no? Ang next na gagawin natin ay okay, pag-uusapan natin yung abstract user. So, first nga ay maglagay tayo sa settings ng authentication, user model, tapos ayan, equals natin siya sa account, tapos custom user. Next, punta tayo dito sa ating models, no? Kung mapapansin nyo, ayan, may error tayo dito na accounts custom user model. So, hindi siya existing. Kaya, gagawa tayo ng custom user table. Ayan. Import pala muna natin si abstract user. Si abstract user pala class, sa mga hindi nakakaalam, si abstract user yung may kakayahan para ma-customize natin yung built-in attributes ng user model natin. No? So, ayan. So, since yung age ay hindi siya kasama sa built-in and then yung phone number ay hindi rin kasama. So, ayan. Gusto kong isama yung age at phone number. So, kaya gagamit tayo ng abstract user. So, para ma-customize natin yung built-in user model natin. So, para dun talaga siya. So, ang gagawin pala natin dito, since, okay, hindi na si user yung ginamit natin, si abstract user na. Okay. Siya na yung ating, okay, ilalagay dito sa relationship mula sa user. Okay, after natin ma-set up, pwede na tayong gumawa ng forms.py. So, yung forms.py nga, so, since gusto natin na meron tayong sariling forms, hindi siya built-in, okay, ito na yung gagawin natin. No? So, gagawa tayo ng sarili nating forms. Yan. So, gawa tayo ng class name na custom user creation form. Then, yung argument na user creation form ay
i-call natin. Tapos class meta, then yung model, yung custom user. Tapos yung mga field na okay, available. Tulad ng age at phone number, username, and email. So, itong class na to ay for creation to, for sign up, no? So, yung isang class na ito ay ayan, for editing ng information ng user. And so, halimbawa, gusto mong mag-change ng username. So, para to doon. Okay, after natin ma-set up, and delete natin yung database since may existing user tayo doon. Then, make migration, then migrate. Tapos, run server. Okay, after natin i-run yung server, okay, yung views pala ay iibahin din natin since meron nga tayong forms na ginawa, sarili nating forms. Okay, ito na yung gagamitin natin. So, hindi na siya yung built-in form. Then, save. And then, automatic, malalag out siya since nabura yung lahat ng data. And kahit i-type natin si Genji, since dinilit nga natin yung database, okay, hindi nga siya magla-login. So, magkakreate ulit tayo ng another super user. Bagong super user na to. And then, subukan natin siyang i-login. Okay, so kung mapapansin nyo, nawala yung ating users dito. So, ang gagawin natin, i-register natin siya dito sa ating admin.py. Since abstract user na yung ginamit natin, okay, hindi na siya built-in. No? Kaya, required na nilalagay na natin siya. So, ito na yung first user natin. Then, kung ibababa natin siya, nandito pa rin yung built-in attributes. Okay, nadagdagan lang siya ng age, tsaka nung phone number. So, ayan. At least na-customize na natin yung ating user na required na kapag magsa-sign up ka, okay, pwede mong ilagay yung age or phone number ng kada user natin. Pero naka-null true at blank true naman siya, kaya okay, hindi naman siya necessary required. So, kung gagamitin natin yung form as P, okay, then save. Kung mapapansin nyo, nadagdagan siya ng age tsaka phone number. Okay, so balik natin sa dati. Pwede naman din natin siya lagyan, pero mano-mano nga lang natin siya gagawa ng input form. Okay, so lagay lang tayo ng phone at yung age. No? Tapos lagay natin dito yung kanyang value na phone number. Yan. Then, ganun din sa name. So, dapat tama yung pangalan talaga nung sinet yung attributes dun sa name. Ayun yung pinaka-importante para pumasok yung data. Ayun. Save. After nito, okay. Pwede na natin siyang i-login. Ay, gawan ng account. Pwede na tayo mag-create ng isa pang account na mayroong age and phone number. Then, login natin. Ayan, gumana naman siya. Tapos, punta tayo sa ating admin. I-check natin kung okay, nasave ba yung kanyang age tsaka phone number. Ayan, nasave naman siya yung 1414141. So, kung mapapansin nyo, nasave naman siya. Ayan. Panoorin nyo na lang yung next video para sa password reset at ayan, forgot password. So, next na video na lang.